katotohanan na kami po ay inyo ng tinubos, Lord God, at bilang mga anak mo, Panginoon. At bahagi ng aming pong pagkakilala sa iyo, ng relasyon sa iyo, pagkakaroon ng relasyon sa iyo, ay kasunod po yung paglago ng aming pong mga spiritual. Ito po ay patungkol po sa aming kaalaman, o Diyos, kung sino si Kristo sa aming pong buhay. Kaya salamat po sa oras pong ito, Lord God, at maging sa mga bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, na bahagi ng gawain pong ito. Naroon po yung pagnanais na matuto at hindi lang matuto. Of course, para kami ay matuto, may mga bagay kaming dapat alisin, i-unlearn, para kami ay matuto at magpatuloy po sa pagkakatuto kay Kristo. Kaya salamat po, Panginoon. We praise you and we continue to honor you, God. At ito po ay isang pagsamba, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So again, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat na naririto. At ngayong gabi po ay talakayin po natin ang ating pong pang-apat na lesson po natin about believer's identity. No? So ang title po natin ngayong gabi is ang ating pong pag-uusapan is about the believer's possessions. No, ano po ba ang possession ng bilang isang mananampalataya? So Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi po nga, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So dito po, no, makita po natin sa unang pong mga kapahayagan, sabi ganoon, blessed be the God. Sabi po pong blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po ay pumapatungkol dahil ang pinag-uusapan po natin ay believer's possession. So siya po ang source po ng anumang bagay ang meron tayo kay Christ. So si God ang siyang source. At sabi ko, God has blessed us. Dahil siya po ang source, yung God has blessed us, ito po yung already action. Kumbaga ginawa na, no? Nagawa na. It's already done. No, isang hakbang na nagawa na. No? God who had blessed us. Sino yung source? Yung binabanggit po dyan ay si God. At sino daw po yung who has blessed us, na nag-bless po sa atin, kundi walang iba, kundi yung ating God. And all blessings are located in Christ. So yun po yung in heavenly places in Christ. Pag sinabi pong in Christ, meaning na ang ating pong source ay ang God at siya po ay nag-bless po sa atin. At saan niya daw po ito inilagay? Ito po ay nakalagay kay Kristo. So yun po, no, all blessings are located in Christ. Kaya ito pong verse po na to ay mapatungkol, no, hindi po sinabing that God will bless, no, or God is blessing gradually. Ito po ay already done. No, ito po isang action, isang hakbang na nangyari na at ginawa na. So meaning God already blessed us fully and decisively once for all. So dito po, no, dahil ang Diyos po ay we are already blessed by God, dito po ay dinidestroy po yung mga theology or any theology of waiting po ng blessing, no? We're not waiting for the blessing. Bakit? Kasi sabi po doon sa verse, no, siya ang source natin, blessed be the God, no? Ang ating God ang source, siya ang nag-bless po sa atin. It's already done. So, we're not waiting for the blessing. So, hindi natin hinihintay po na yung blessing ay dumating kasi nga inilagay na po yan. No po? And hindi rin po ito mapatungkol about dun sa earning blessing. No, ibig sabihin yung kailangan kang may gawin para i-bless ka ng Panginoon. No, kailangan mong gawin ito, kailangan mong pagtiisan itong bagay na to, kailangan mong agampanan itong mga bagay na to para i-bless ka ng Lord. So,
doon po nadi-destroy po yung theology sa talata pong ito. Why? Because tayo daw po, no, kung tayo po ay na kay Kristo, we are already blessed. We are blessed as God bless us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. At hindi po ito partial blessings. No, sabi no, all spiritual blessings yung tinutukoy po diyan. So, pagka sinabi pong all, no exception, wala pong limitation, not some, hindi sabing not some spiritual blessings, no, hindi lang yung may portion, kundi lahat, no, and not depending then on performance. So, pag sinabi po ito po ay total provision in Christ, that is spiritual blessing. Now, ito po ay hindi po ito pumapatungkol sa mga hindi ito naka-design sa mga material things. No, yung spiritual blessings na makikita po natin mamaya. So these are blessings no sourced from the Holy Spirit. Ito po ang yung realities po niyan ay pinapakita no, hindi po ito earthly hindi doon sa earthly system kundi doon spiritual blessings in heavenly places. No, ito ay hindi po pumapatungkol na someday marireceive po natin, but it is already done. Kaya yun po yung isang bagay. And this verse is not about blessings as, hindi tayo blessed, it is about Christ, no? As the embodiment of all blessings. Si Kristo mismo, sabi po ganoon, in heavenly places, places in Christ. No po, kanino daw po nakalagay? Kay Kristo nakalagay. So God placed all blessings inside Christ. So hindi po ito dinistribute yung blessing separately no, from Christ. Inilagay po lahat kay Kristo. Kaya tayo po hindi natin hinahabol po yung blessing, but ano pong ginagawa natin? You know, hindi rin po natin ito ina-unlock yung blessing. Ano po? Nire-receive natin in Him that everything is already yours. So, yun po yung pinag-uusapan po natin na makita po natin sa posisyon na ang Diyos ang source, siya ang nagbigay at inilagay niya ngayon kay Christ. So, dahil po tayo po ay na kay Christ, lahat po ng inilagay kay Kristo at part po ng ating pong possession. Okay po, ang objectives po ng ating pong pag-uusap ngayong gabi upang ipakita na ang pag-aari ng mananampalataya ay tapos na kay Kristo, hindi kita harap at hindi rin po ito conditional. No? Hindi ito dun sa future at hindi ito conditional. Ito po ay tapos na kay Christ. Pangalawang bagay upang ihayag na ang lahat ng spiritual na pagpapala or spiritual blessings ay matatagpuan kay Kristo at hindi nakahiwalay kay Kristo. So, kay Kristo po inalagay at matatagpuan din po kay Christ. And number 3, upang pagdugtungin yung no, yung ating identity, yung ating katayuan at pag-aari, no, yung ating pong identity, yung ating pong position, and even our possession bilang isang reality natin kay Christ. At ang ating pong purpose upang patibayin ang mga mananampalataya sa kanya pong pagkakakilanlan o patibayin po ang mga believers sa kanyang identity as Son of God, no, kay Kristo, upang siya ay mamuhay mula po sa kanyang ganap at walang hanggang mana, no, yung everlasting na inherit natin. Hindi ito nagsisikap na makuha ang naibigay na. So hindi po ito hindi ito yung bagay na pinagsisikapan natin. Kapag sinabi pong naibigay na, ito po ay inilagay na, ibinigay na. So it's not, hindi ito yung sa position po natin na conditional. The first thing, tignan po natin, no, sa isang bagay. The believer's possessions are determined by his position, which is directly related to his identity in Christ. No, pagka sinabi pong believer, ito po yung mga taong naniwala, sumampalataya doon sa ginawa ni Kristo, na si Kristo po ay namatay, inilibing, at pinaniniwalaan din nating muling nabuhay. So yun po yung mga
naniniwala sa gospel. That is the gospel, no? Yung death, burial, resurrection ng Panginoong Kristo. So yung mga sumampalataya, tayo po yung mga believer. So yung faith po kay Christ, hindi itong patungkol lang sa tinitignan natin si Kristo, no? Kundi pag sinabi pong faith kay Christ, si Kristo mismo ay dinala tayo sa Kanya. No? Nung nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo, hindi lang tayo nakatingin kay Christ, kundi nung nagkaroon tayo ng pananampalataya, dinala tayo ni Kristo mismo sa Kanya. So ganun po ang isang bagay na ang believer po ay hindi siya outsider na nakatingin kay Christ, kundi siya po ay insider na nakabahagi sa buhay niya. So ibig sabihin, yung Christianity is not about imitation, hindi ito paggaya, but it is incarnation, expression that Christ in you. So si Kristo po ay siyang naglagay sa atin nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya nga po ang nakipag-isa kay Kristo ay tayo po ay iisa na, no? Tayo po ay nakaisa na sa Panginoong Kristo. So that's the believer na po. At ikaw at ako ngayon na sumampalataya sa Panginoong Kristo, tayo po ay mga believer, no? Naniniwala doon sa naipahayag na gospel sa buhay po natin. So sabi, the believer's possession are determined by his position. So pag sinabi pong possession, hindi po ito tungkol doon sa future promises. Pag sinabi possession, no, hindi ito yung darating pa lang. Pag-aari na ho ito. Ito po yung present realities na nakalagay kay Christ. So hindi po ito darating, no? Hindi po ito yung darating pa lang. Ito po ay na-release na doon sa finished work ng Panginoon. Hindi tayo naghihintay po ng breakthrough, mga kapatid. So po, tayo po ay nasa breakthrough na that Christ Himself. Tandaan niyo po yan. Po. Ang isang believer, no, bahagi po ng kanyang possession, ay hindi tayo naghihintay doon sa breakthrough. Okay? Tayo po ay nasa posisyon, nandoon na tayo sa breakthrough na si Kristo mismo. So, ibig sabihin ng possession, ito po ay not external supply, hindi po mula sa labas. Po. Pag sinabing possession, no, ito po ay internal reality of Christ na naihayag sa buhay natin. So, yun po yung possession na binabanggit po natin. No, ito po, pag sinabing possession ay parang pag-aari, no? Pag-aari, ibig sabihin po niyan, nakalagay po ito sa atin, internal, that is our reality of Christ, na na-rebuild, nahayag po. No, ibig sabihin, naihayag, nailabas. No, yun po yung bagay na possession. And sabi ganoon, the believer's possessions are determined. Pag sinabi pong determined, no, ito po yung pinaka-critical. Pag sinabing determined, sino ang nag-decide ng bagay na meron tayo? Yun po yung katanungan doon. Pag sinabing determined, sino yung nag-decide doon sa possession that all spiritual ay inilagay sa atin? No, wala hong ibang nag-decide po niyan, hindi tayo. Hindi rin po yung mundo, hindi rin po yung law, kundi sino? Si Kristo ang nag-decide, nag-determine that once and for all. So your spiritual reality was not decided, hindi ito daily, no? Ito po ay decided eternally in Christ's finished work. Kaya saan po nag-decide si Jesus? Doon po sa cross. So yun po yun, no? Hindi tayo ang naglagay para magkaroon tayo ng possession, kundi si Kristo po ang nagdesisyon, no? Our possession are determined, no? Si Kristo po ang naglagay at ito po ay nangyari doon sa cross nung siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So kahit hindi mo nararamdaman, hindi ibig sabihin wala tayo noon. So kailangan nga po natin, no, last ng mga pinag-usapan natin, napaka-importante po yung tinatawag na magkaroon tayo ng kaunawaan, kaalaman. So yung understanding. So paano magkakaroon po ng understanding ng isang believer? Kailangan pong maituro, maipreach. Kasi kapag hindi na ipipreach,
yung bagay po na yan, like this our possession, hindi alam po ng mananampalataya. Kasi nga po naihahayag po siya sa pamamagitan po ng pangangaral o pagtuturo. Kaya ngayong gabi, ganito po yung ginagawa po natin. No? Itinuturo po natin that we have possessions already, that all spiritual blessings ay inilagay kay Kristo. Dahil na kay Kristo po tayo, ay bahagi po tayo doon. So hindi porket hindi mo nararamdaman eh wala, no? Ang katotohanan meron. So kailangan again, sino yung babalikan natin para ma-train yung ating mind. Kailangan matuto yung mind natin doon sa bagay na meron tayong spiritual para maisapamuhin natin, malakaran natin at maging buhay po natin dahil yun yung design po sa atin. Kaya kung nasa si Kristo, spiritually speaking, no? Kung siya po ay accepted tayo. Kung siya ay righteous, kaya tayo righteous. Kung siya ay seated, we are seated. No, hindi po tayo lumalapit para tanggapin. Lumalapit po tayo dahil tayo po ay tanggap na. Again, no? So every time na tayo po ay magpe-pray, tayo po ay magwo-worship, hindi tayo sa posisyon na lapit sa Panginoon, no? Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Tayo po ay nandoon na kung nasaan si Kristo spiritually. So ibig sabihin po noon, hindi tayo patungo doon sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon. So ito po ay hindi progressive, no? Hindi ito yung meron pong level, no, para marating mo yung talagang kinalalagyan po natin. No, ito po ay it is already done. Ito po ay perfect and complete in Christ. Wala akong level po. Ang level lang po is dumarating doon sa understanding. Kasi may mga taong hindi nakakaunawa, may mga taong nauunawaan na, at may mga taong patuloy pa rin na inuunawa. So ganun po yon. So sino nag-determine? Walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang nag-decide na tayo po yung magkaroon po ng possession. No? Determined by His position, which is directly related. No? Pag sinabi pong directly related, hindi po ito yung casual na connection. Ito po yung tinatawag na union. Pag sinabing directly related to His identity in Christ, meron po kasi tayong tinatawag na yun nga, yung nagkaroon tayo ng union. Yung pagiging isa natin sa Panginoon. So, hindi po tayo nakahiwalay doon sa bagay na meron na tayo. No? Kundi tayo po ay, kung nasaan po ang Panginoong Kristo, nandoon po yung bagay na para sa atin. So yun po yung isang bagay na wala pong shortcut at wala pong tinatawag na independent part of our identity, yung ating pong possession in Christ. Kaya pag sinabing in Christ po, meaning, means po it is your new reality, yung identity. Hindi lang siya kasama mo, siya no, ibig sabihin hindi lang tayo, kaya nga hindi lang tayo may blessing, hindi lang tayo may strength, nandoon po tayo sa source ng lahat. So doon po kailangan matrain yung mind natin, and that's our realities, our identity pagdating po kay Kristo. No, hindi tayo yung mga mananampalataya lang na pagkatapos ng lahat tapos na, gumawa na lang ng kanya-kanyang paraan, nag-invento ng pwedeng gawin para mas mapatunayan sa Diyos na siya ay totoo. Na parang kung titignan natin, maganda. Pero kung tatanungin po at titignan po sa inilatag ng Panginoon, yun po ay tinatawag pong kamangmangan sa harapan po ng Panginoon. Bakit? Kasi meron na tayong inilagay po sa atin ng Panginoon. Kaya po ang believer po na nakipag-isa kay Kristo ay meron siyang possessions.
all spiritual blessings. So hindi niya ito pinaghirapan dahil hindi niya ito pinaghirapan din, na ito po ay na-determine at inako doon sa cross, no? Sa kaya base po ito doon sa kanyang position. Pag sinabing position, yung katayuan niya kay Kristo na direktang nakakonect sa kanyang identity bilang isang taong na kay Kristo. Kaya doon po sa context po, no, in the context of salvation in Christ, si Paul po ginamit niya yung word na possession. Doon sa Ephesians 1 verse 14. Pag sinabi pong possession, ang ibig sabihin po niyan from the Greek noun, yung peripoiesis, meaning one's own permanent property. Ano po? So, yun po yung ibig sabihin po ng possession. No? One's own permanent property. Not only to show the believers what they have in Christ. Na ito po yung nangangahulugang permanenteng pag-aari. Hindi lamang po ipinapakita sa mga mananampalataya kung ano yung kanilang taglay kay Kristo. Dito po, but also, let them know the permanent nature of what they have in Christ. Hindi lang pinaalam po, hindi lang po ito nangangahulugan na ipinapakita sa kanila, but also to let them know permanent nature of what they have in Christ, upang ipaalam din sa kanila ang hindi nababagong, it is a permanent. Pag sabi permanent, hindi po pwedeng mawala yung katangian, yung nature of what they have in Christ. So hindi lang po pinaalam na po, kundi hindi lang ipinakikita, kundi pinaalam din. This is our permanent nature na meron tayo kay Kristo. Pag sinabing possession, ayun po, balikan natin. Possession, one's own permanent property. Not only to show the believers what they have in Christ, but also to let them know the permanent nature of what they have in Christ. Hindi lang po ipinakikita, kundi ipinaalam na itong spiritual blessing na to ay hindi ito paparating pa lang, hindi pa lang pupuntahan pa lang. It is a permanent nature. Nasa atin na itong bagay po na to. So isang katangian po, no, the nature of these possessions would be tignan niyo po, no, yung nature daw po of these possessions would be an attribute to God's character. Na yung possession daw po na to, no, ang isang katangian na malino na pagpapakita, sabi attribute, ay hindi hiwalay doon sa pinanggagalingan. Ito po ay ang pinagkaloob po ng Diyos ay hindi po random gifts, kundi manifestation ng kanyang sarili. So hindi po yung binigay po ng Diyos sa atin na possession, that all spiritual blessing, hindi po ito random gifts, no? Hindi ito yung parang inimbento niya at ibinigay po sa atin. Kundi pagpapakita daw po ito ng katangian ng kanyang sarili. Kaya yung to God's character, patungkol po ito sa kung sino ang Diyos sa kanya pong kalikasan. So sa kanya pong nature. Kaya po yung spiritual blessings ay tinanggap ng mga mananampalataya, hindi po ito nakahiwalay doon sa nature ng Diyos, kundi ito po ay mga malinaw na magpapakita at pagpapakita ng kanyang karakter. Meaning, yung mga natanggap po nating spiritual blessings from God po in Christ, na inilagay kay Christ dahil na kay Christ po tayo ngayon, so nandoon din po tayo. For example na po, tayo po ay pinatawad. Part po ng ating bahagi ng ating pong identity and our possession that we are already forgiven. So yung pagiging pagpapatawad po sa atin, pagpapakita po yun ng attribute, katangian, nature, and character ng God, na siya po ay mapagpatawad na Diyos. So ganun po, no? Yung mga bagay na ibinigay niya po sa atin ay pagpapakita na kung saan yun yung nature and character ng God. Example, tayo po ay anak, no? That's part of our possessions. Makikita natin mamaya. So yung pagiging anak po natin,
Papaano nakikita yung katangian at karakter ng God? Pinapakita po diyan na yung pagiging ama niya. So ganun po yung ibig sabihin po, the nature of these possessions would be an attribute to God's character. No, yun po yung isang bagay ng spiritual pong kaloob na tinatanggap po natin. Ang nare-reveal po at naipapakita ay yung mga nakatagong katotohanan na kung saan sino ang Diyos. Kung ang Diyos ay nagbigay po ng buhay, siya ang source ng life. Ganun po yung bagay na kailangan nating makita. Kaya ang gift po ay hindi ito lang bagay, kundi ito po yung revelation sa bawat ibinigay ng Diyos na siya mismo yung nakahayag. Kapag nalaman mong tayo po ay part ng ating pong possession and identity, that we are holy, because ano po, pinakikita yung character, yung attribute, yung nature ng God, na siya po ay holy. Kaya tayo po ay naging holy. Okay? Naunahan niyo po, tayo po ay naging blessed. Bakit? Kasi siya yung source ng blessing. So naipapahayag po yung character and nature ng Panginoon. So that's why, yun yung reason kaya po tayo meron pong possession para makita po natin yung true nature and character of our God. Kaya ang Diyos po ay hindi lamang nagbibigay ng kaloob sa ng spiritual blessings, no, sa bawat kaloob po pinapakita niya kung sino siya talaga. Kaya sa New Covenant po understanding, kapag sinabi pong possession na binabanggit, lalo na dun sa verse na binasa po natin, ay dun sa context po na yun, hindi ito basta bagay na ibinigay, but it is a self-disclosure ng Diyos mismo. Pag sinabing self-disclosure, pinakikita ng Diyos kung sino siya. Kung ganun po yun, no? Pinakikita ng Diyos kung sino, kung ano yung character niya, kung ano yung nature niya. So yun po yung ibig sabihin, ang binigay ng Diyos ay hindi hiwalay kung sino siya, kundi ang kanyang kaloob, ito po ay extension ng kanyang nature. So that's why, no, ganito po ang nangyayari. Alam na nating blessed tayo ngayon, that we are already blessed. So we need to walk as blessed person. Papaano ngayon? No? Paano tayo ngayon mag-walk as blessed person? So kailangan natin tayuan yung position po na yon. So dahil nagiging blessed person po tayo, dahil dala natin yung nature and character ng Panginoon, no? It is extension ng nature and character ng Panginoon. So tayo ngayon yung nagagamit to bless yung ibang tao. So ganun po ang nangyari. So, no? Yung pagiging righteous mo, no? Nag-walk ka as a righteous person, hindi ka palang magiging righteous because nag-walk ka as a righteous person. So ano pong nangyayari? No, na ipakikita po natin yung isang bagay na meron tayo na nakatahan sa atin sa pamamagitan po ng buhay po natin. Kaya ngayon, nakikita na yung pagiging righteous natin, hindi lang yun yung identity natin, nagiging buhay po natin. Paano natin magiging buhay? Kailangan yung matrain yung ating mind. Hindi tayo papunta sa righteousness. Meron na tayong righteousness na kailangan i-manifest, kailangan ipakita, kailangan lakaran, kailangan paniwalaan, kailangan maihayag. Dahil naniniwala kang righteous, hindi ka gagawa ng mga bagay na unrighteous because you are righteous person. So ganun po yon. At kapag nalalakaran natin, ipapahayag natin yung Diyos sa ating pong buhay. And God is eternal, the possession, God is eternal. The possessions the believer has from Him. Ang Diyos daw po natin ay eternal. No, amen po. Ang ating Diyos po ay, pag sinabi po kasing eternal, ay wala hong pinagmulan at wala ding katapusan. So ganyan, that God, our God is eternal. So that's why the possessions the believer has from Him are also eternal. So ibig sabihin, yung bagay na na-receive natin spiritual blessing in Christ, because our God is eternal, walang simula, wala ring katapusan. So that's why yung possession po na yon ay eternal din. So po, ibig sabihin po nun ay hindi nawawala, hindi, kumbaga parang wala lang. Kasi nga, hindi alam ng mananampalataya. Pero the reality, nandoon. Because our God is eternal. Also, yung ating pong possession
ng believer na galing sa Diyos, it is also eternal. No, hindi ibig sabihin pag nagkamali ka, nawawala. Hindi ibig sabihin pagka nagkaroon ka ng wrong decision ay lumalabo. Hindi po ito eternal, no? Nagpapatuloy po ito at bahagi na po ng ating pong buhay. Kaya ang Diyos ay walang hanggan, kaya ang lahat ng kanyang ibinibigay sa mga mananampalataya ay katangian din ng walang hanggan. So dahil ang mga tao po, dahil ang mga ito ay hindi naapekto ng panahon, hindi nawawala, ito po ipinakikita nito na hindi ito material. So pag sinabi pong possession ng all spiritual blessing, dahil ang ating pong God is eternal and also it is eternal, so hindi siya pumapatungkol sa material. Kasi po ang material, mayroon pong hangganan. Ang material, nauubos. Ang material ay pwedeng mawala. So, kaya pagka sinabi pong all spiritual blessings, patungkol po ito doon sa ating possession, doon sa ating identity, doon sa nature na meron na tayo kay Christ. And it is all spiritual. No? If the possessions are eternal, then there are spiritual. Ito po ay pumapatungkol, of course, sa spiritual. Kasi nga eternal eh. No, hindi ito nasisira, hindi naluluma. Kung material po 'yon ay hindi siya pang eternal. Pero yung ibinigay po sa atin is pang eternal po ito. So that's why doon above describes the possessions are as spiritual blessings. Kaya spiritual blessings po, hindi po material. So ano yung spiritual blessings? Ito yung possession natin, ito yung identity natin kay Kristo. So yun po yung mga pinag-usapan po natin ng mga nakaraan, hanggang sa maging yung mga nauna na meron po tayo. So lahat po ng bagay na kay Kristo at na-receive natin kay Christ, ito po ay spiritual blessings na meron po tayo. And doon po sa post-text of our dito po sa post-text of our opening verse, pinapakita po dito yung spiritual blessings which are some of the believer's possessions or what he has because he is in Christ. Dito po ipinapakita po yung mga kasunod po na talata ng mga spiritual pong pagpapala ay bahagi po ng taglay po ng mga mananampalataya. At ang lahat ng ito ay nagmumula po sa kanyang tinatawag na pagkakaroon ng pagiging isa kay Kristo. So hindi po ito natural na yaman, kundi spiritual na reality na natanggap natin dahil tayo ay nasa kay Kristo. So yun po yun. Tignan po natin again, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, isang bagay po na bahagi na ating possession that He has been chosen. Tayo daw po ay pinili na. Okay? So, sabi pong gano'n, Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ngayon, tignan po natin yun. Sa Lumang Tipan po, ang Israel po ay tinatawag pong chosen nation. O isang piniling bayan ng Diyos sa gitna po ng lahat ng bansa. Yung pagpili po, yung kanilang election ay corporate. Ito po ay nation-based, covenant-based, at visible. Layunin po nito na ipakita yung plano ng Diyos, yung redemptive history. Kaya doon po sa Lumang Tipan, pagka hindi ka taga-Israel, hindi ka chosen. Okay? So, sila po ay chosen nation. So, kung ang tao po ay bahagi ng lahi po nila,
bahagi sila as chosen nation. Naunawaan niyo po? So hindi po yun individual. Ito po ay corporate. Ngunit no, sa bagong tipan, nagkaroon po ito ng fulfillment. Tandaan po natin na po ang Old Testament, lagi ito po ay shadow, picture, symbol no po ng Panginoong Kristo. So sa New Covenant, nagkaroon po ito ng katuparan kay Kristo. Kaya sa Old Covenant po, yung chosen dahil siya ay Israel, ito po ay nation-based identity. Pero sa New Covenant, yung chosen po dahil tayo ay na kay Kristo. Ibig sabihin po niyan, yung union-based identity. So, pakita ko lang po no, yung nang malinaw sa atin. Again, balikan natin sa Old Covenant. No? Pag ipinanganak ka na bahagi ng lahi ng Israel, bahagi ka ng chosen nation, chosen people, dahil ipinanganak ka doon. So wala kang ginagawa, okay? Wala kang ginagawa, ipinanganak ka lang. Okay? Pero kung ikaw ay outside doon, ay hindi ka chosen people. So again, this is a picture, symbol ng ng paparating at nagkaroon po ng katuparan kay Christ. Now, doon sa New Covenant, no, tayo po ay naging chosen, no? Sabi ganoon, Ephesians 1, for according as He had chosen us in, kanino daw po? In Him. Sino yung in Him dyan? Si Christ. No? Ibig sabihin po, dahil tayo po ay ipinanganak no, ng Diyos, no, na born again po tayo, dahil nagkaroon tayong pananampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng union. Ayun po ang sabi sa sa kanyang salita. Naging isa tayo kay Kristo. At dahil naging isa tayo kay Kristo, so that's why we are chosen. No? Kaya tayo napili. Ang chosen po ay si Christ. Dahil nagkaroon lang tayo ng pananampalataya at naging isa tayo kay Christ, kaya tayo po ay naging chosen. Parang sa Israel, ang chosen po ay yung bayan ng Israel. Dahil ipinanganak doon ang tao sa bayang yon, kaya sa chosen people. Naunawaan po natin mga kapatid. So, ganun po, no? Kaya in Christ, we are chosen. Hindi po ito individual na pumili ang Diyos, no? Sino yung pipiliin niya, sino yung hindi. Kaya tatanungin natin, kung chosen tayo, bakit? Paano yung mga hindi mananampalataya? Hindi ba sila pinili ng Panginoon? No? Again, ulitin natin, yung the chosen one, no, walang iba ho pinatutungkulan ng Panginoong Kristo. Because we are in Him, no? According as He had chosen us in Him. Because we are in Him, kay Christ, kaya po tayo chosen. So yung mga outside kay Christ, yung mga hindi sumampalataya kay Christ, hindi ibig sabihin hindi siya pinili ng Diyos. Bakit? Kundi hindi sila nagkaroon ng pananampalataya doon sa pinili. Nauunawaan nyo. So tayo po ngayon na nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, so that's why we are chosen as in Him, hindi individually. Pinili tayo dahil na kay Kristo, in Him, before the foundation of the world. So, ang ibig sabihin po, doon po sa Old Testament, ay pinakikita na ang bayang Israel ang pinili. But this is a picture na po. Kaya nung nagkaroon ng New Covenant, no, hindi na ito patungkol po sa Israel. Ito po ay patungkol na doon sa tipan ng Diyos kay Christ. Kaya dahil ito po ay tipan kay Kristo, ang sino mang sumampalataya doon sa katipan ng Diyos ay bahagi ng pinili. Hindi ito individually at hindi random pinili ng Diyos, kundi yung mga magre-response na kay Kristo. So that's why we are chosen in Him before the foundation of the world. Sabi gano'n, before the foundation of the world, so that we should be holy and without blame before Him in love. Pag sinabi pong holy, pag sinabing holy and without blame, pag sinabing holy po, ito po ay set apart. Pag sinabing set apart, ginagamit po yan kasi for temple, sa templo nila. Pag sinabi pong set apart, lahat ng gamit na nakaset apart ay bahagi at para lamang sa templo.
hindi ito gagamitin sa labas. Yun po yung set apart na ginagamit po diyan. And that is yung tinatawag pong holy. Okay? No? Dahil bakit po siya po ay set apart. At ang isa pang bagay po, no, ibig sabihin yung sinasabi that without blemish, ito naman po yung pagpapakita ng sacrificial lamb. Ito po yung standard doon sa Exodus, Leviticus. Ito po yung Exodus and Leviticus language, yung without blame. Ibig sabihin po niyan, ito po ang background po nito yung temple system. Hindi ito yung moral improvement. Bakit nagiging holy? Bakit holy doon sa temple? Kasi yun ay set apart. Yun ay gagawin yun ay nakalaan para sa temple. So yung without blame, sino without blame doon? Yung lamb na pinatutukoy na kung saan walang yung sacrificial lamb na tinatawag. So ito po, no, yung background po niyan, ito po yung temple system, hindi moral improvement. Kaya ibig sabihin po niyan, ang believers po ay tinitignan ng Diyos bilang isang consecrated na, set apart na. Okay? Tayo po ay hiwalay na, set apart like a temple vessels. So ibig sabihin, ikaw at ako, naging holy ka hindi dahil hindi nakagawa ng mali. Naging holy ka because in Christ, you are set apart. It's not about moral self-improvement. Ito po ay temple system. So that's why kay Kristo ka, you are set apart. At yung acceptable sacrifice category in Christ, no? So yun yung bagay po na binabanggit po doon. Kaya tayo naging holy, no? Hindi ito yung tungkol sa kasi kung pagbabasihan po natin yung ating pong yung pagbabasihan po natin yung mga moral self-improvement po natin, hindi tayo magiging holy. Pero bakit naging holy? Okay? Hindi nga it is not because of our doon sa ating pong behavior, but because of what? Yung pagiging isa natin doon sa Holy One. Sino yung Holy One? Si Christ. Dahil na kay Christ ka and you are set apart. Kaya nga sabi, di ba sa Colossians, inalis niya tayo doon sa dineliver tayo ng Panginoon, ng Diyos doon sa kingdom of darkness. At hindi ka lang inalis, meron ka pang inilagay ka diyan doon sa kingdom of His dear Son. So that is the biblical deliverance, mga kapatid. Pag pinag-usapan po yung deliverance, ito po yung biblical deliverance. Okay? No, inalis na tayo ng Diyos. Dahil inalis ka ng Panginoon, may kailangan pa po bang i-deliver? Inalis ka na nga sa kingdom of darkness. You are in the kingdom of His dear Son. So ibig sabihin, tayo po ay nandoon na sa possession ng ating King. Walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Kaya tayo naging holy and without blame, not because of you, hindi dahil sa akin din, at hindi dahil sa galing natin, kundi kay Kristo. No, kay Kristo, siya po ang dahilan. Kaya ang Diyos ayon sa kanyang Eternal Covenant Council, bago pa yung creation, pumili siya ng isang tao. No? At ito po ay walang iba kundi sa katayuan ng Panginoong Kristo bilang isang corporate identity. Kaya kung sino mang magiging isa kay Christ, ay magiging bahagi ng kabanalan ng Panginoon. And that's our possession. We are chosen. No? Pinili na tayo ng Panginoon. Kaya yung chosen in Him, hindi po individual selection, kundi ito po ay covenant people formed in the Messiah according to God's eternal temple purpose of holiness and love. Dahil tayo po ay nakay Kristo, kaya tayo po ay pinili. Hindi tayo pinili dahil naging mabait tayo. Hindi tayo pinili dahil naging mapanalanginin tayo. Hindi tayo pinili dahil palasimba tayo. Pinili tayo dahil meron tayong pananampalataya kay Kristo at naging isa tayo kay Kristo. So He had chosen us in Him, kay Christ. So pangalawang bagay, no, He has been adopted. Ephesians chapter 1 verse 5, sabi ganoon, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So unto the
adaptation, no? Unto the adaptation of children by Jesus Christ to Himself. Sa Greek-Roman po, yung legal concept, pag sinabi pong adaptation, ito po ay pumapatungkol sa legal transfer of identity, no? Legal transfer of rights, and legal transfers of inheritance. So wala pong illegal, walang magiging illegal na po sa Greek-Roman concept. So that's why yung adaptation po natin, hindi ito yung pinili tayo ng Panginoon dahil tayo inampon ng Panginoon. No, ibig sabihin po ng adaptation po, no, nagkaroon tayo ng legal rights, nagkaroon tayo ng legal inheritance in Christ. Yung adaptation here is a legal plus covenantal transfer, no, yung transfer of identity in God's household through Christ. Kaya ibig sabihin, nagkaroon tayo ng bagong status. Yan po yung kailangan maunawaan ng mananampalataya. Hindi ibig sabihin na sumampalataya siya, walang nangyari sa kanya, sa loob niya. Meron nangyari. Nagkaroon tayo ng bagong status, bagong pamilya, nagkaroon tayo ng bagong inheritance rights kay Kristo. Kaya by Jesus Christ Himself, si Kristo mismo ang covenant mediator at representative as Son. Ibig sabihin, hindi tayo adopted independently, no? Hindi tayo adopted ng independent. Na-adapt tayo kasi na kay Christ tayo. Nawaan po natin. So hindi 'yun yung kinuha tayo, pinili tayo bilang i-adapt, no? Hindi, na-adapt tayo. Walang ibang dahilan pa rin. Si Kristo pa rin po ang dahilan, no? Kaya po 'yun, sabing ganoon, adoption of children by Jesus Christ to Himself. So, tayo po ay isinama sa anak, isinama kay Christ para maging sons in Him. Kaya according to the good, sabi ganoon, according to the good pleasure of His will. So, ito po ay pumapatungkol, no? Yung pleasure of His will ay ito yung pumapatungkol po doon sa makapangyarihang kagalakan at kalooban ng Diyos. It is the delight of God. Yung His covenant faithfulness, in-express po yung willful intention. Ito po ay divine initiative, not human response. Hindi po ito parang nagpasya lang po ng walang sapat na dahilan. Hindi po yon. Kundi, ito po ay, pag sinabi pong according to the good pleasure of His will, ito ay yung joyful, ito yung intentional, ito po ay sovereign determination of God to reveal His fatherhood. So, kagalakan po ng Diyos po yun. Ito po yung intentional, yung adoption na nangyari po sa atin in Christ. Dahil nagkaroon ka ng pananampalataya kay Christ, so that's why we are adopted. Nagkaroon tayo ng legal rights. Kung anong meron kay Christ, na i-share po sa atin, na i-transfer din po sa atin. And that is the pleasure of God para ma-reveal po yung pagiging fatherhood. Amen. So, nauunawaan po natin. Okay? So, napaka-powerful po niya, mga kapatid, kung maunawaan natin. Tayo po yung tinuring na anak. So, that's, gaya na lagi kong sinasabi, kapag tayo po yung mananalangin, kausapin po natin siya hindi bilang isang boss. Kausapin po natin siya bilang isang ama. Kasi anak po tayo eh. Huwag natin iposisyon yung sarili po natin as servant, na isang alipin. Kundi ilagay natin sa posisyon po natin bilang anak. Hindi po kayabangan sa harap ng Diyos yun. Nilalakaran lang po natin yung reality na iniligay niya po sa atin. Kasi hindi natin naiintindihan minsan, kaya tayo, kung ang tao ngayon umaharap, yung mananalangin sa Diyos, na barabang pakiramdam niya, ang kausap niya isang boss, isang master, no? Hindi bilang isang ama. Kaya tayo nga ay binigyang karapatan at tawagin siyang ama. And that is the very very sweetest term na ibinigay po sa Diyos, yung Aba. Pag sinabing Aba, yun yung pinaka malambing na tawag sa Jews concept, no? Sa konsepto po ng mga Hudyo, yung Aba. So hindi niya pinatatawag yung sarili niya bilang isang master, hindi niya pinatatawag yung sarili niya bilang isang boss, but Aba. Kasi bakit? We are adopted in Christ. Kaya tayo po'y tinuring na anak. Mamuhay tayo bilang anak. Kaya sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Pero pagka mag-pray ka,
mag-pray tayo sa Panginoon. Parang hindi tayo anak dahil parang kausap natin, boss natin. Parang kausap natin, master natin. So tayuan natin yung pagiging anak. Po. So every time nga, gaya sinabi ko, pag nabuksan tayo at naunawaan natin yung identity natin, magkakaroon po ng changes yung ating response, yung pakikitungo natin sa Diyos, pakikitungo natin sa kapwa, pakikitungo natin sa sarili natin kung paano tayo lumakad, magkakaroon po ng kaibahan. Hindi po tayo bilang isang alipin, tayo po'y anak ng Panginoon. Pangatlong bagay, he has been accepted in Christ. Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Ang mananampalataya po ay hindi tinanggap dahil acceptable siya, kundi ginawa siyang acceptable dahil saan po? To the praise of the glory of His grace, sa biyaya po ng Panginoon. At dahil kay Kristo. Pag sinabi pong in the beloved, pag sinabing the beloved, walang iba kundi si Kristo. Siya po yung uniquely loved Son of the Father. Pag sinabi pong beloved. Kaya ang acceptance natin ay hindi ito independent. Ito po ay hindi rin ito based on self-worth, no? Hindi ito yung mas mahaba na yung time mo sa God. Hindi po yun. Kaya tayo na-accept. We are accepted because He had made us accepted in the beloved. Kay Kristo po, tayo po ay tinanggap dahil nagkaroon tayo ng union base. Pag sinabing union, yung pagiging isa natin kay Kristo. Ito union-based acceptance in Christ's identity. Kaya ang Diyos, no, sa kanyang eternal purpose in Christ ay nagpapakita po siya ng kanyang grace sa pamamagitan po ng pag-transform ng mga mananampalataya upang sila po ay maging fully accepted. Not based on merit, but based on union with the beloved Son. Ito po ay nagre-result, kaya nga tayo nagwo-worship, no, to the praise of the glory of His grace. Kaya tayo nagwo-worship, this is the result that we are acknowledging, na-acknowledge natin na na-rebuild yung glory ng Lord through Christ dahil tayo po in-accept ng Panginoon. Nung nalaman mong tinanggap ka ng Diyos, kaya tayo nagpupuri sa Diyos. Nung nalaman mong ginawa kang anak ng Panginoon, kaya ka sumasamba sa Panginoon. Yung nalaman mo na pinatawad ka ng Panginoon, and that is the result, yung ating pong ina-acknowledge natin, yung na-revealed na glory ng Panginoon. Amen? That we are accepted. Hindi pa lang ho tayo tatanggapin, accepted na tayo in Christ. So wala ho tayong kinatatakutan dapat. Bakit? Kasi part po ng spiritual blessing po ito. Because our God is eternal, so yung spiritual blessings is also eternal. So yung pagiging accepted natin, bahagi po ng possession natin, it is eternal. Hindi po ito nawawala, hindi lumalabo, hindi kumukupas, ito po ay eternal. We are accepted in Christ eternally. Habang buhay na po ito, nakasama po tayo at tinanggap tayo ng ating Diyos kay Kristo. Sumunod po yun, that He has been redeemed, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Pag sabing redemption po, yung redemption po ay ginagamit po ito sa pagpapalaya po ng alipin. O ito po ay ginagamit din sa pagbili o pabalik ng pag-aari. Ibig sabihin, yung isinanla mo ay binili mo ulit. So yun po yung redemption. At this is the covenant deliverance. Kaya pag sinabing redemption po, ito po yung pag-alis sa pagkaalipin sa pamagitan po ng ransom payment. Hindi lang po forgiveness ito. Ito po ay liberation. Hindi lang tayo pinatawad, tayo po ay pinalaya at nagkaroon po ng ownership transfer. Kaya yung forgiveness of sin, meaning po niya na-cancel po yung ating utang, na-release po tayo sa pagkakaalipin, at tayo po ay na-remove completely. Ginagamit po yan, no, yung tinatawag na Jubilee release. No, yung Jubilee po, no, it is every 50th year, no, sa kanila pong tradition. Every 50th year, kapag ka meron pong naisanlasa yung lupa o meron kang biniling alipin, pagdating po nung taong pong 50th year na nakatakda, yung lupa po na yon na naisanla sa'yo, ibabalik mo sa may-ari ng walang bayad.
Kung meron kang biniling alipin, ibabalik mo na ngayon yon at walang bayad. So ibig sabihin that is the Jubilee, no? Jubilee year, yung 50th year, nire-release po. So ganyan po yung redemption na ginawa sa atin through His blood. Okay? Sino po ang nagbayad po niyan? Ang Panginoong Kristo. Yung through His blood, pag sinabi pong blood, it's not just about yung liquid, na dugo, literal. No po? Kundi, pag sinabi pong blood, pumapatungkol po ito sa buong pagiging buhay. No? Ang binayad po ng Diyos is buhay. The forgiveness of sin. Kaya yung forgiveness of sin, hindi lang tayo pinatawad, tayo po ay pinalaya. Gaya po na nangyayari sa Jubilee year na pagka siya po ay inirelease na, ay hindi na siya pag-aari ulit ng pinagsanlaan. Wala na hong karapatan yung pinagsanlaan dahil ito po ay kanilang tradisyon every 50th year. So itong bagay po na to ay pagpapakita or symbol na gagawin ng Panginoong Kristo. Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, tayo po'y sumampalataya, yung forgiveness of sin, hindi lang pinatawad, hindi pinag-uusapan po dito yung pinatawad yung 100 mali mo o 1,000 kasalanan natin. Kundi ano po, yung nature ng kasalanan ay inalis at nagkaroon po tayo ng kalayaan. So, ibig sabihin nga, kaya nga sabi, wala ng power ang kasalanan sa ating buhay. Bakit? Kasi pinalaya na tayo ni Christ. Yung forgiveness of sin, hindi ka lang pinatawad, meron po itong kalayaan. Kinancel po yung pagkakautang at nagkaroon tayo ng liberation from the bondage. So, hindi dapat na tayo nag-i-struggle. No? Tayo po ay malaya na. Kaya dapat ang ating pong mind ay hindi po sa sin conscious, hindi yung tungkol sa may nagawa na naman akong kasalanan. Huwag mo kasi i-focus sa kasalanan, i-focus mo sa identity mo. Pag gigising ka sa umaga, Lord, salamat that I am blessed, I am righteous, I am holy. Lord, I am your son. Lalakad ako bilang itong mga identity ito. So yung kasalanan po hindi makaka-penetrate kasi wala sa isip mo eh. Ang nasa isip mo yung identity mo. So ang ilalabas mo yung identity mo, yung ima-manifest natin, yung identity natin. So ganun po yun. Kaya alisin natin yung mind natin doon sa sin conscious. Kasi kung nasa sin conscious ka, every time na magkakamali ka, palpakan tingin mo sarili mo. Kaya palitan po natin yung mind po natin. That we are righteous. Lord, I am righteous. Salamat, Panginoon. Kaya pag lalabas ka, gagawa ka, magtatrabaho ka, maka-encounter ka ng hindi maganda, Lord, I am righteous. So ganyan tayo nire-remind ng Holy Spirit. You are righteous. You are the Son of God. You are blessed. You are holy. You are accepted. Ganyan po ang conviction ng Holy Spirit. Hindi ito tungkol sa, may kasalanan ka. May ginawa kang mali. Hindi ganun po ang conviction po ng Holy Spirit. Kasi bakit? Kinalimutan na nga ng Diyos yung ating kasalanan eh. So hindi na kailangan ipaalala po ng Holy Spirit yung ating kasalanan. Ano yung pinapaalala ng Holy Spirit? Yung identity natin. Righteous ka. You are the Son of God. Walk as Son of God. Walk as righteous person. Walk as forgiven person. Walk as victorious person. Mabuhay ka bilang ganyan. So ganun po tayo nire-remind. Amen. Kaya yun po, lahat ng tinatamasa po ng mga mananampalataya, the believer's possessions are as a result of his joint heirship with Christ. Resulta po ito ng ating joint heirship. Ibig sabihin, ay naging mana din po natin dahil kay Kristo, in which there is a common sharing, 100% to 100% sharing. Yung pagiging righteous ni Christ ay same na righteousness meron tayo. Hindi dahil mabuti tayo, bakit? Kundi yung righteousness na meron tayo ay hindi galing sa'yo, kundi kay Christ. Yung holiness na meron galing kay Christ. Si Christ ay siyang accepted, beloved, kaya tayo po ay accepted, beloved din na po ng Panginoon. So, yun po yung bagay na meron po tayo. Common sharing. Sabi common, parehas, 100% sharing. This is so because He shares the same life. Bakit? Yung buhay ni Kristo nga, yun yung buhay natin ngayon. Kaya hindi tayo nabubuhay para mamatay para kay Kristo. Okay?
Gaya na sinabi ko, naalala nyo noon siguro, hindi tayo tinawag ng Panginoon para magpakamartir na sabihing gusto kong mamatay para kay Christ. Yes, gawin mo yan kung kaya mo. Pero bago mo gawin yan, doon ka muna sa buhay. Mabuhay ka bilang kagaya ni Christ. Dahil hindi tayo hinahanapan ng Panginoon na kailangan nating i-sacrifice yung sarili natin para sa Kanya. No, ipakita natin na mayroong nag-sacrifice sa atin at yun yung gusto makita ng Panginoon. Mabuhay tayo doon sa reality na meron tayo kay Christ. Amen. So note po, the believer's possession is a result of his sonship status. Kung ano man meron po tayo, this is the result of our sonship status. As the Son of God, we have all that Christ has. No? Sino po ba ang firstborn? Sabi nga sa Bible, si Kristo, siya po yung firstborn. Okay? Dahil siya po yung namatay, inilibing at muling nabuhay. Dahil kay Kristo, no, tayo po'y kasamang namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya yung pagiging son ay na-transfer po sa atin, na-shared po sa atin. Kaya sabi pong gano'n, tinuring tayo, binigyan tayong karapatang bilang maging anak ng Diyos. Amen. And that is our possession in Christ. Okay? And this is the last. Pwede na angkinin po natin ito, no? Okay? Sabihin po natin, ako ay kay Kristo at sa Kanya ang lahat ng spiritual na pagpapala, spiritual na mana at buhay ay akin na bilang anak ng Diyos. Salamat po, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito, kami ay lubos pong nagpapasalamat sa katotohanan na mga bagay na meron na kami. At lahat ng ito ay resulta ng pagiging anak namin dahil kay Kristo na nagkaroon kami ng pananampalataya at naging isa namin, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, hindi dahil sa aming pong husay, hindi dahil sa aming galing, kundi kay Kristo na siyang nagbahagi ng bagay na meron kami ngayon. And this is eternal because our God is eternal. Hindi ito nawawala, hindi na kumukupas. At ito po ay panghabang buhay. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Nawa ay naunawaan po natin yung ating pong pinag-usapan, the believer's possession. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon.